As I declared Luke 4:18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the Anointed One. Amen? Praise the Lord. All right. Good morning. Are you excited today? Praise God. Ang bilis ng panahon. Ngayon ay third Sunday ng January, year 2021. Praise God. Good morning sa lahat ng mga ngayon nanonood sa ating pong FB Live. Ang Diyos ay mabuti. Ay naniniwala ko na ang bawat mga taong uhaw sa salita ng Diyos ay pupuspusin ng kanyang kapangyarihan. Ibibless niya ang dalangin ng kanilang mga puso. I believe that. Alright, ang ating pong topic ngayon sa umagang ito ay pinamagatan po natin itong... Nandiyan na ba? About how to take it. Paano ba natin kukunin? Paano ba natin, excuse me lang ha, sobrang lakas ng aircon dito sa akin. Pakibawasan lang itong nasa likod ko, please. Para ako nasa Alaska. Okay, pakibawasan ng aircon sa taas dito. Nakatutok lang sa likod ko. Alright. How to take it? Kung naalala ninyo, noong nakaraang unang-unang linggo, ay pinag-usapan po natin yung tinatawag na say it, claim it, take it. Tama ba? Okay, now this time, ay gusto ko pong bigyan ng diin how to take the blessings. Sino po ang gusto ma-bless? Siyempre, Bishop Art, nandito kami para gusto namin ma-bless. Now, I want you to know na ang blessings ng Panginoon, naalala ko nga, the blessings of the Lord makes people rich and He adds no sorrows with it. Ang pagpapala ng Diyos ay ginagawa niyang masagana ang buhay ng tao at wala itong halong kapigatian. Sobrang lakas ng hangin dito. Guys, ang lakas ng hangin dito. Sobra to. Pakibawasan, please. Pasensya na kayo. Hindi ako naka-Amerikana eh. Kaya medyo nakakaginaw ng konti. Buti si Paulo ay naka-coat. Okay. Malamig kasi ang January ngayon eh. Kaya siguro naman ay bawasan lang ng konti, please. Tumatama lang sa akin likuran. Okay, how to take it? Joshua chapter 1 verse 6 to 8. Basahin po natin ito. Sabi niya dyan at Joshua chapter 1 verse 6 to 8. Basahin natin sa NLT version. Yan, Joshua. Let me open it. Okay. Ang sabi niya, be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instruction Moses gave you. Do not deviate. Yes, do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. God will be the one to bless His words.
Kung nabasa na po natin ang Book of Joshua, si Joshua ay isang general ni Moses. Siya ang may hawak ng army ng Israel during that time. At siya yung naging successor ni Moses sapagkat siya yung nakakitaan ng Panginoon kung paano niya ipagtanggol ang bansang Israel. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, magpakatatag ka. Kung paano ako sumama kay Moses, ganun din sasamahan kita. Lamang sabi niya dito muli sa verse 6, be strong and courageous. Sabi natin, be strong and courageous. Okay, maging malakas ka at magpakatatag ka at maging matatag ka. Ayan, maging malakas at matatag. And pagdating doon sa verse 7, be strong and be very courageous. Dinagdagan yung very courageous. Yan, be careful to obey all the instruction Moses gave you. Nakita ko dito kung paano si Joshua ay sumunod sa Diyos. At sa kanyang pagsunod, siya yung tao na ginamit ng Diyos para ang buong Israelites ay makatawid sa promised land at makamtan nila ang pagpapalang inilaan ng Diyos kay Abraham, Isaac, kay Jacob, kay Moses, sa buong Israel. Ito yung place na full of milk and honey. Makinig kayo mabuti. Kaya sabi niya, makinig kang mabuti, kung paano ko binigyan ng instruction si Moses, pakinggan mong lahat ang instruction ni Moses sa iyo. And this book of instruction must be followed. At pag sinunod mo ito, magtatagumpay ka sa lahat mo mga gagawin. Alam nyo, walang instruction ang Bible na ang isang taong susunod dito ay mapapahamak, kundi lahat ng instruction ay para sa ikabubuti ng buhay mo. Sabi nga ng Hosea 4:6, napapahamak ang bayan ko dahil sa kanilang mga kamangmangan. Ang ibig sabihin ng kamangmangan, wala silang salita ng Diyos, kaya wala silang sinusunod na alituntunin. At dahil po doon, bara-bara ang nagiging buhay ng mga tao. Now, si Joshua was the army general who took the promised land. Siya yung army general who took the promised land. If you want to walk in your possession, study the life of Joshua and follow his example. Kaya ko ito sinasabi sapagkat si Joshua ang nagdeklara ng lahat ng tagumpay ng bansang Israel. At pagkatapos doon, naibigay niya ang lahat ng mga pangakong lupain sa kanila. Kaya nung naibigay na lahat ito ni Joshua, tinanong niya ngayon ang mga tao, kayo ba'y magpapatuloy sa Diyos matapos yung makita ang mga milagro niya, matapos yung makamtan ang mga pagpapala? Sabi ni Joshua chapter 24 verse 15, as for me, kung tatanungin ninyo, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang ganda ng word na yon. Kung tatanungin ninyo, ako at ang aking pong pamilya maglilingkod sa Diyos. Bakit niya sinabi yun? Nakita niya kung paano siya sinubaybayan ng Diyos hanggang sa makonquer ang lahat ng kalupaan na yon at matalo ang kanilang mga kalaban. Tatandaan po natin ito. Nasulat ang Bible para siyang panuntunan natin na yung pagtatagumpay ng mga lingkod ng Diyos noon at mga taong sumusunod sa kanila ay pwedeng ulitin sa ating pong kapanahunan sapagkat buhay ang salita ng Diyos. Ang pangako'y pangako nung sinabi niyang hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ako ang Diyos noon, ngayon at bukas. Ibig sabihin ngayon ito, umasa ka, sumunod ka sa Kanya, ang instruction niya ay nasulat at tagumpay
ang iyong mararanasan. Amen? Alright, kaya nga, take it. Nakuha lahat ni Joshua ang lupain because he was so obedient to the Lord. Joshua was told to be strong and be very courageous. Kaya buong tapang niya, hindi yung matapang na yung wala sa lugar ha. Ibig sabihin ng malakas ang loob. Alam niyang back up siya ng Diyos. Hindi siya iiwanan ni pababayaan man. Kaya si Joshua, lagi niyang mini-meditate ang words of God. He was also to meditate on the words of God. All this were to enable him to obey the words of God. Pag sinabi mong mini-meditate mo on the words of God, gustong-gusto mong alamin ito at handang-handa kang sundin ang mga bagay na ito. So to take your claim means to act. To act on the word of God. Ano ang kiniklaim mo? Umakto ka sa salita ng Diyos. Pero kung may kiniklaim ka na wala ka naman panuntunan, wala ka naman instruction from the Bible, maling pagkiklaim yan. Kung anong pinangako ng Diyos sa Bible, yun ang i-claim mo. Nung pinangako ng Diyos ang lupang pangako sa mga Israelites sa pamamagitan ni Abraham, Isaac at ni Jacob, yun ang kanilang kinlaim. At sinasabi niya, basta, amin yan, kukunin namin yan. At yun nga nangyari, they claimed the land with the backup of God. Dahil ang nangako ay ang Diyos. At dahil dito, may karapatan ang mga pinangakuhan na ideklara at kunin ang pinangako sa kanila. Kaya nga, you need to act on the Word of God. Ito yung sinabi ng Bible eh. So it means to act on your faith and thereby possess your possession. Makinig kayo mabuti ha. Now, binigay ko number 1 na illustration po dyan ay si Joshua. As I already mentioned, it takes courage to act on your faith. Kailangan mo ang lakas ng loob, para umaksyon sa iyong pananampalataya. Yes, that is why God told Joshua to be very strong. Kailangan mo talaga ang lakas kung paano ka humakbang. Halimbawa, pinangako sa iyo, okay, ang lupang yan ay iyo. Anong action mo? Totoo po? Akin po yan? Oo. Yan ay pag-aari ng iyong lolo at inilaan yan sa iyo. Talaga po? Kunin mo na. Paano ko kukunin? Di kunin mo. Paano nga? Hakbangan mo. Iminakatira po eh. Sabihin mo, pag-aari mo yon. Ito ang kasulatan, pag-aari ko po yan. Kaya kayo po ay maghanap na po ng inyo pong malilipatan. Possess the land. Now, example naman, kung pinangako ng Diyos na ikaw ay pagpapalain niya, ideklara mo yon. At paano mo ngayon tatanggapin yon? Aba, ang pagpapala ay makukuha sa pamamagitan ng kasipagan mo. Tatalakayin ko yun sa inyo. So, si Joshua ay pinagsabihan siya na magpakatatag ka. Ang pananampalataya ay magiging totoo pag ito'y hinakbangan mo. Kaya nga, faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pangalawa, naalala ko dito si Peter at saka si John. Pinangakuhan ng Diyos ang kanyang mga disciples na sila ay mayroong kapangyarihan. Sabi ng Lord sa book of Mark chapter 16 verse 17, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ang sabi niya, ito ang mga tanda na mga sumasampalataya sa akin. Sa pangalan ko, sila magpapalayas ng demonyo.
Magsasalita sila sa iba't ibang wika. Matuklaw man ang ahas, hindi yung nagpatuklaw, kundi yung natuklaw. At makainuman ng lason, hindi sila mamatay. At ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit, ang mga may sakit ay gagaling. Ito yung instruction na natanggap ni Peter at ni John at ang mga apostles. Ano ngayon na nangyari? Nung sila ay nandoon sa Temple of Beautiful, meron silang nakitang isang lumpo, nagpapalimos. Tinitigan nila ito. Akala nung nagpapalimos siya bibigyan ni Peter. Ang sabi ni Peter, ginto at pilak wala ko. Pero kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. Ang sabi niya, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, tumindig ka at lumakad. Nagulat ang marami. Ang lumpo ay tumindig at naglakad. Pinagaling ng Panginoon. Bakit nila nilalakaran yon? Dahil diniklara, ito ang tanda ng mga sumasampalataya sa akin. Magpapalaya sila ng demonyo. Kaya dito po sa church, napakarami na po ang pinagaling ng Diyos na dating mga may sapi, pinalaya ng ating Panginoon. Bakit ko sinasabi yun? Umaakto ako dahil sinabi ng Diyos na mayroon akong kapangyarihan. Gusto ko rin malaman ninyo, ikaw, mula nung na-born again ka, mayroon kang kapangyarihan. Kaya, ang sinasabi ko ngayon ay, hakbangan mo. At gusto kong malaman ninyong lahat, hindi kayo kawawa. Kayo ay taong pinagpala. Dahil nagtataglay ka ng banal ng Espiritu Santo ng Diyos. At yun ang taglay mong kapangyarihan para ipatong ang kamay mo sa may sakit, ang mga may sakit ay gagaling. Amen! Praise the Lord! Pangatlo na illustration ay walang iba kundi si Isaac. Si Isaac naman, nagtanim po siya. Isaac planted his crops. Sabi ng Genesis chapter 26 verse 12 to 14. At sa kanyang pagtatanim, sabi nga niya, when Isaac planted his crops, that year, he harvested 100 times more grain than he planted. Ang tanong, bakit umani si Isaac? Na ang term na sinabi niya ay 100 times more grain than he planted. Because for the Lord blessed him. Sabi natin, God bless him. Pero kung hindi nagtanim si Isaac, wala po siyang aanihin. So, ang sabi ng Bible, he became very rich. Sabi natin, very rich. Siya'y naging napakayaman. Yes. And his wealth continued to grow. Ang kanyang kayamanan ay lalong lumago. Yes. He acquired so many flocks of sheep and goats, herds of cattle, and servants that the Philistine became jealous of him. Na ang mga nasa paligid niyang mga Pilisteo ay nainggit na sa kanya dahil super blessed siya. Makinig kayo sandali ha. Ang tao na super blessed, kinaiinggitan. Pero ang taong super blessed, hindi naiinggit. May kausap ba ako dito? Hallelujah! Thank you, Lord. Now, I want you to understand na si Isaac nagtanim. Bakit siya nagtanim? Alam niya na sa kanyang pagtatanim, siya'y aani. Tama ba? Ang hindi niya ngayon nakita dyan, ay yung siya
ay nag-harvest 100 times more. 100 times. Hindi lang 100%. 100 times. Iba po yung 100% sa 100 times. Ay bilang Kaya kung 100, 100 times. Ano inabot nun? Di 100,000? Tama ba? 100 times O kaya 10,000. 100 naging 10,000. So, ang ibig kong sabihin ngayon dito, God has the power to multiply your harvest because you know how to plant. Tanong, tutubo ba ang binhi na hindi na itanim? Ay sagot naman. Hindi po tutubo. Hindi mo itinanim Ang kailangan mo'y itanim para ito ay tumubo. Kaya ang sabi ng Galatians chapter 6, verse 7, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Aaniin mo lamang kung ano ang iyong itinanim. Sa ibang translation, kung anong itinanim mo, yun ang anihin mo. Kaya sabi niya, don't be misled. You cannot mock the justice of God. Hindi ka pwede na magsabing, bakit hindi pa ako sumasagana? Sandali, paano ka sasagana? Tamad ka. Paano ka sasagana na hindi ka man lang nagtatanim? Ang sabi niya, you will always, everybody say always, you will always harvest what you plant. Sa ibang translation, you will always harvest what you sow. Sa iba naman translation, what you sow, you will reap. Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Now, kung ikay isang taong matalino, ano bang mga dapat mong itanim? Pag magtanim ka ng sama ng loob sa kapwa mo, then marami kang aanihin sama ng loob. Magtanim ka ng pag-ibig sa kapwa mo, pagmamahal sa kapwa mo, ang daming magmamahal sa iyo. Ganon din, magtanim ka ng gusto mong anihin. Ano man yung gusto mong anihin? Anihin mo talaga yon. I'll give you an example. Naalala niyo mga langgam? Sa Bible, doon sa aklat ng Proverbs chapter 6, verse 6 to 8, ang mga langgam ay walang leader. Pero sila ay napakasipag. Lagi silang may ipon. Ang galing ng pangamoy. Kung saan ang may harvest, nag-harvest ka agad sila. I will tell you this, people of God. Hindi mo kailangan ang leader para ikaw ay kumita. Dahil yung mga langgam ay hindi po sila sumusunod doon sa, wala silang leader na nagpapasunod sa kanila. Kaya ang sabi ng word dito, take a lesson from the ants. You lazy bones, ikaw na tamhad na buto. Learn from their ways and become wise. Though they have no prince or governor or ruler to make them work, they labor hard. Say labor hard. Masipag silang magtrabaho all summer, gathering food for the winter. Walang leader yan. Kaya sasabihin ko ngayon sa inyong lahat na narito, kung gusto niyo daw pong sumagana, magtrabaho kayo.
maski na walang mag-guide sa'yo, masipag ka lang, aangat ang buhay mo. Biro nyo yun? Binigyan tayo ng good example. Guys, if you really want the financial prosperity, sinong gustong maging mayaman at masaganang buhay? Tandaan ninyo, kaya kayo nakapunta dito, mayroon kayong sinakyan. Mayroon kayong naging pamasahe. Bumili ng gasolina ang iba sa inyo. Okay, kaya ang pera ay napakahalaga. Now, if you really want the financial prosperity that you are confessing, di ba sinasabi natin i-confess mo maging masagana ka, tama ba? Yeah. Yes. Then you must decide to work without supervision. Kung gusto mo na maging masagana ka, yung sinasabi mong yayaman ka, aba, magtrabaho ka, maghanap buhay ka, magnegosyo ka, na walang supervision. Ibig sabihin na walang supervision, may nakakakita sa iyo o wala, masipag ka. Alam mo na ang ginagawa mong paghanap buhay ay para sa pag-angat ng buhay. Pero kung i-confess mo lang ng i-confess, basta ang buhay ko paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, umakto ka. Kung gusto mo yumaman, edi magtrabaho ka at magnegosyo ka. Kung gusto mong bumuti ang buhay mo, edi maging masipag ka. Tama ba? Oh, hindi mo kailangan ng supervision. Hindi kasi kailangan ko talaga manager para sa gayon. Hindi mo kailangan. Maliban lamang kung ikinadyan na sa trabaho mo, igalang mo ang supervisor mo, igalang mo ang manager mo, igalang mo ang may-ari ng company. Then they will guide you. At yun ang principle. Maging masipag ka at darating yung time, ikaw na ordinaryong magtatrabaho, aangat ang position mo. Sino pa nagsimulang nagnegosyo ng malaki ang Adam? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin po ng Adam? Galing siya sa lupa, siya nilikha ng Diyos to toil the land. Kaya ang utos kaagad ng Diyos kay Adan, go and multiply and subdue the earth. Kaya hindi talaga nilikha ng Diyos ang taong tamad. Kaya kung ikaw ay tamad, sandali, bakit hindi ka nalikha ng Diyos? Aray? Kaya ang tagapamahala ng mundong ito ay tao, binigyan ng Diyos ng kasipagan, ngunit kung hindi mo gagamitin ang binigay ng Diyos sa iyo na talento, then hindi mo kailangan mabuhay sa mundo. Tinuturoan ko kayo ngayon mula sa salita ng Diyos dahil gusto ng Lord, angat ang buhay ninyo. Kaya nga, you must decide to work without supervision like the ant. Now, do you want to experience financial breakthrough? Gusto niyo ba maranasan ang financial breakthrough? Gusto niyo umangat ang inyong mga financial blessings? It is not enough to confess great things. You must obey the words of God. Kailangan mo sundin ang salita ng Diyos. Dahil ito ang magtuturo sa iyo kung paano ka umasenso. Now, number 1, letter A, make a good plan. Maganda to. Gusto mo na makamta ng pagpapala? Everybody say, make a good plan. Now, Proverbs chapter 16 verse 1. Basa, we can make our own plans, but the Lord gives the right answer. Tagalogin natin, nasa tao ang pagpaplano, nasa Diyos ang kaganapan. Ano ang gagawin ng tao? Lakas Sabi natin, magplano. Yan. Nasa tao ang pagpaplano, nasa Diyos ang kaganapan. In other words, kung wala kang plano, walang gagawin si Lord.
Nako, gusto kong malinaw ito sa puso nyo. Kung wala kang plano sa buhay, walang gagawin si Lord. Pababawin natin, walang gaganapin si Lord sa buhay mo. Walang gagampanan ang Lord sa buhay mo. Bakit? Wala kang plano. Kaya ang tao po na nagpaplano, nangangarap po yan, gumagawa siya ng magandang plano, ang Diyos naman ay nakamasid. Tatandaan mo, kung ang pinlano mo ay para sa ikapupuri ng Diyos at para sa ikagagalak ng maraming mga tao at ikabubuti ng buhay mo, may magandang gagawin si Lord sa buhay mo. Kaya, see to it na ang plano ninyo is for the glory of God. See to it na ang plano mo ay maganda. Pero tiyakin mo din na may plano ka. Sino po dito ang may plano sa buhay? Raise your hands. Okay, ganda natin ngayon. Sino dito ang may magandang pangarap sa buhay? Now, ano yung pangarap mo? Lahat ng pangarap mo, bigyan ko kayo ng magandang example lang sa pangarap. Nasa pangarap, kasama ba sa pangarap ninyo ang pagyaman? Wow. Now, sino yon? Raise your hands. Now, kung pangarap mong yumaman, magplano ka. Magplano ka. At lahat ng plano mo, isanggunin mo sa Diyos, ialay mo. Matapos mo magplano, matapos ihandog kay Lord, hakbangan mo. Doon na ngayon a-apply ang pananampalataya. Kailangan mo na ngayon gumawa. Gusto mong kumita ng ganito, ito ang dapat mong plano, at hakbangan mo ang plano mo. At maniwala ka, mararamdaman mo, maabot mo, at makakamtan mo ang lahat ng nilanasa ng puso mo. Kaya sabi ko nung kahapon, nung naalala ko po itong verse na to, okay, nasa tao talaga ang pagpaplano. Nasa Diyos ang kaganapan. Kaya kung wala kang plano, walang gagawin si Lord. Gusto kong uuwi kayo mamaya, punong-puno ng pangarap. Isulat ninyo ang inyong mga pangarap, ngunit kailangan ninyo itong hakbangan. Hindi yung hakbangan na lalampasan, ibig sabihin, gawin ninyo. Amen? Ang dami ko nang kakilalang mga tao na mula sa wala, nagplano, nangarap, humakbang ngayon, mga multi-millionaire. Hallelujah. Yes. Now, letter B, you must obey the words of God. Ito yung application Sundin mo ang salita ng Diyos. Ang tanong, kung wala kang salita ng Diyos, anong susundin mo? Ang tamad mo magbasa ng Bible. Umaatin ka sa church, natutulog ka. Puyat ka ba? Na hindi ka man lang nagtake note. Paano mo maalala? Ang pinag-usapan natin dito ay paglabas niyo mamaya, nakaupo pa lang yata, iniisip na kagad, kakain ako mamaya sa Kenny Rogers, pagkatapos po nito, then pupunta ako sa SM, tapos yun, mag-ikot-ikot lang ako, then uwi na. Nakaprogram ang pupunta ninyo, pero walang pangarap kung paano hindi nakasama sa pag-asenso ang pangarap dahil nakalimutan yatang itinuro. That's why I'm telling you, noong nakaraang pang mga linggo, i-screenshot ninyo ang tinuturo ko kung hindi kayo nagsusulat nang sa gayon, mayroon kayong maalala na dapat ninyong sunding panuntunan. Nakakaintindihan tayo? Now, you must obey the words of God, which instruct you to give your tithes and your offering. Ito ngayon ang sikreto.
You need to give your tithes and your offering. Kasi yun ang itinuro ng Diyos sa atin para hindi ka daanan ng salot. Once you give your tithes, God will bless your 90%. God will bless your businesses. At alam niyo ba kung bakit? Lahat ng mayroon tayo, pag-aari ng Diyos. Tama ba? Ang langit at ang lupa ay pag-aari niya, at lahat ng mayroon ka ngayong pag-aari ng Diyos, even ang hininga na nilalanghap mo ngayon ng hangin, pag-aari ng Diyos. Lakas mo, galing sa Diyos. Talino mo, galing sa Diyos. Pananalita mo, paningin mo, galing sa Diyos. Lahat ng yan, pag-aari niya. Now, gusto ng Diyos na umangat ang buhay mo, kaya nagbigay siya ng sikreto ng pag-angat ng buhay. Ang una mong gawin, sundin ang salita ng Diyos, follow His instruction. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 16 verse 2, ang sabi niya doon, on the first day of each week. Ibig sabihin ng first day, linggo. Linggo po ang first week. Ang first day? Okay, of the week. You should each put aside a portion of the money you have earned. Magtabi ka na ng portion doon sa iyong kinita. Okay? Don't wait until I get there and then try to collect it all at once. So nakahanda na yung offering mo kay Lord every Sunday mula sa iyong kinita. Sikreto ng Biblia to. Utos ng Diyos po ito. Now, Malachi chapter 3 verse 10, ang sabi niya, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in the temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven. Pero mo, mayroon palang bintana ng kalangitan. I will open the windows of heaven. Yes. At anong sabi? For you. Hindi para sa kanila. For you. Meaning to say, individual, personal, mayroong bintana ng kalangitan na nakaabang sa bawat isa sa atin. At anong sabi niya doon? I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Wala ka daw sukat pagkakalagyan. Pangako ng Diyos to, tanggapin mo, hakbangan mo, maniwala ka, at maniwala ka, at maniwala ng maniwala, mangyayari't mangyayari. Bakit? Hindi babalik ang salita ng Diyos sa Kanya na walang bunga. Tapat ang Diyos na nangako. Walang salot na daratal sa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya. Revelation ni Lord to, the words of God is our protection. If you obey the words of God, you are well protected. Grabe. Alam nyo, ang aking mga anak, maliliit pa, nagtatights na ho yan. Hanggang sa sila'y lumalaki at ngayon puro professionals, naglilingkod kay Lord, prosperous ang aking mga anak. Why? Nasimulan ko, bata pa, nagtatights na. Yung kanilang baon, binabawasan na kagad yan ng ikapo. Nagkulang ba sila? Hindi. Hindi rin ako nangamba, baka sila ay hindi makataos ng pag-aaral o kay magkulang. Hindi ako nangamba dahil kilala ko ang Diyos kong pinaglilingkuran. I became faithful in giving my tithes, in giving my offering. That's why that is my security. Kaya pa ba? Hallelujah! Guys, tinuturo ko ito sa inyo. This is for your own good.
God wants to bless every one of you. That's why without tithing and offering, your confession about prosperity will have no effect. Kung wala daw pong pag-iikapo at wala kang paghahandog, maski sabi mo ng sabi ni kayayaman, sasagana ka't magtatagumpay ka, wala daw po epekto yon. Parang ganito lang yan eh. Lahat ng bukirin na yan, lahat ng kalupaan na yan, aani ako dyan ng napakarami. Ngayong araw, ngayong taong ito. The following day, pumunta ko uli. Kayo mga bukirin kayo. Magbibigay kayo ng napakadaming pagpapala. I claim it. Sumunod na linggo, kayo mga bukirin kayo. Magbibigay kayo ng napakaraming bunga. I claim it. After a month, bumunta ko uli. Kayo mga bukirin kayo, bilisan ninyo. Magbigay kayo ng bunga. After 2 months, pumunta ka uli. Mga bukirin kayo, bakit wala pa? Mamunga kayo. Ano sasabihin ng bukirin? Paano namin patutubuin ang anumang binihing sinasabi mo kung hindi mo naman itinatanim? Taniman mo kami, tungkulin namin mga lupa, galing kami sa Diyos na pabungain ang anumang itinanim mo. Principles, prinsipyo ng Diyos, magtanim ka at ikaw ay aani. Tama ba? Kaya nga meron po akong pirasong lupain. Sabi ko, kailangan paglingkuran ako ng lupain ito. Anong ginawa ko? Nagtanim ako ng saging. Hallelujah. Unang anihan ng saging, pinakain ko lahat yon. Ibinigay ko sa mga tao. First fruit offering ko po yon. Sabi ko doon sa tagapangalaga, lahat ng pinagbenta na yan, ipakain mo sa tao. Magluto ka. Pinakain ng buong kongregasyon. Bigyan mo ng pera, yaong mga pastor. Binigyan niya. Alam nyo, grabe ang ani ko ngayon. Hallelujah. Linggo-linggo, almost 300 na puno ng saging ang tinitiba. Kaya ako'y tibang-tiba. Amen? May kausap pa ba ako dito? That's the secret. Hallelujah. At alam nyo naman siguro kung magkano ang saging. So yung lupain na yon, nagbibigay sa akin ng blessing. Bakit? Tinaniman ko ng saging. Pag may itinanim, may aanihin. Hallelujah. Say hallelujah. That's why when God decided to honor your confession and comes to the earth with your blessings, He will be looking for your seed. Kung ang Diyos, kapag ang Diyos ay nagdesisyon na i-honor ang lahat ng sinasabi mo na ikimasagana, pupunta siya dito sa lupa, bababa ang kanyang presensya para ibigay ang blessing. Pero ang kanyang titignan niya yung itinanim mo. Nasaan ang itinanim mo para pagpalain ko, para ikay mamunga? Meron ba? Kung wala ka itinanim, nga. Ikaw ay tulala. Ang maraming kapitbahay mo na nanagana, ikaw, kasi hindi ka nagplanong magtanim. Ano sabi nung kanta? Magtanim ay di biro, maghapon nakayuko, di naman nakatayo, di naman nakaupo.
Ang hirap kaya magtanim, hindi biro. Pero, kailangan mong gawin dahil sipag ang pinag-uusapan. Kung ikaw ay masipag na tao, i-honor ng Diyos ang kasipagan mo. At ano man ang itinatanim mo, i-honor ng Diyos na palaguin ang mga bagay na ito para maranasan mo ang pagpapala sa pamamagitan ng kasipagan mo. Amen? Kaya nga lagi ko itinuturo sa mga J1 family, walang maghihirap sa inyo. At itinuturo ko din, magpakasipag kayo at sa kasipagan ninyo, ang Diyos ang natutuwa at ikaw ay kanyang pagpapalain. Hindi pwedeng pasubalian ang pinangako niya. Hindi pwedeng hindi mangyari. Mangyayari! Wala naman ako pinag-aralan, Bishop Arte. Anong gagawin ko? Bakit? Si Henry Siba, nung nagsimula ng pagtitinda niya ng sapatos sa Carriedo, may pinag-aralan? Marunong lang magkwenta. Naging masipag lang siya. Kaya tandaan ninyo, ang taong masipag, malakas. Ang taong tamad, walang muscle. Kaya ang taong masipag, nagkakamuscle. Mas lalo na malayo sa sakit ang taong masipag. Say hallelujah! That's why God will be looking for the seed. Inahanap ng Diyos ang binhi mo that you have planted so that He can bless you naturally. He can bless you naturally. Hindi ka mapapagod. Basta magtanim ka na magtanim, ay naturally it will flow. But if there is no seed, kung wala pong binhi, what God can bless? Kung wala pong binhi, anong i-bless ni Lord? He has nothing to work with. Wala siyang gagawin eh. Trabaho ng lupa na magpatubo. Pero wala siyang patutubuin na wala kang tinanim. Nagkakaintindihan tayo? Trabaho ng lupa na magpatubo. Trabaho ng lupa na pabungahin ang binhi mo. Pero kung wala kang itinatanim, walang mangyayari. So you must go and step farther and obey the words of God. That is how to take it. How to take it. Yan ang paraan kung paano mo ito kukunin. That's the number 2. Number 3, you must act on your faith. Every time you give money to God, it is an act of faith. Tuwing ikay nagtatanim, nagbibigay ka ng pera, offering mo sa Diyos, yan po ang hakbang ng pananampalataya. Ayaw ko na kayo ay manghihingi. Ayaw ng Diyos yun. Mas maganda na tayo ang nagbibigay sa taong nangangailangan kaysa tayo ang manghihingi. At yan ang prinsipyo ng J1. Gusto ko bilang leader ninyo, kayo'y sumagana, kaya ko kayo tinuturuan ng prinsipyo ng Biblia nang sa gayon, kayo ay maging masagana at masayang magbibigay sa iba. Everybody say, hindi ako madamot. Mukhang tayo lang nag-uusap yata. Lakas-lakas hindi ako madamot. At sabi mo naman, ako'y masipag. Ang taong tamad, madamot. Bakit? Ang taong tamad, umaasa sa iba. Madamot siya sa kanyang sarili. Madamot din siya sa kanyang kapwa. Pero ang taong masipag, grabe, matulungin sa marami. Nagiging good example. Kaya yung maraming tao nakakakita sa kanila, sila ay natutuwa kasi pag ng taong yan. Dapat lang na siya ay maging masagana. Praise God! Now, we believe that your money is not a stone. Naniniwala ko na ang pera ninyo hindi bato. Ang pera mo ba'y bato? Kung bato yan, hindi yan tutubo. Yes,
Naniniwala ko, hindi ang bato, yan ay binhi. That is a seed. It is going to germinate or grow and bring forth much fruit. Kaya lahat ng itinatanim natin, yan ay binhi at magdadala ng magandang bunga sa inyong lahat. Letter D, be generous. Maging mapagbigay po kayo. Generosity is honored by the Lord. Alam mo ba yon? Ang pagiging mapagbigay ay mismong kinalulugdan ng ating Diyos. Tingnan ninyo ang Proverbs 11, verse 24 to 25. Napakaganda nito. Give freely and become more wealthy. Kaganda. Maging mapagbigay ka at ikaw ay magiging mayaman. Be stingy and lose everything. Maging kuripot ka, mawawala lahat ang meron ka. Kaya nga, ang Tagalogin natin lahat, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang taong madamot ang siyang nawawalan. So the generous will prosper. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yayaman. Those who refresh others will be refreshed themselves. Be refreshed. Kaya guys, ang taong matulungin ay lalo din siyang tutulungan. Kaya nga yan ang gusto ko eh. Napansin ninyo, continuous, almost weekly, nagbibigay tayo ng ayuda sa napakaraming mga pamipamilya. Dahil principle ng bishop na lagi tayong tumulong. Dahil alam kong lalo tayong payayamanin ng ating Panginoon. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, maging mapagbigay. Huwag kuripot. Abi nakalagay dyan, no? Ang tao daw stingy o kuripot, hindi po nagkakaroon, nawawalan pa. Hallelujah! Okay, malapit na ako matapos. That's why a personal knowledge of God is the greatest key for anointing. Kung gusto mo na ikaw ay mag-increase ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan mo magkaroon ng personal knowledge sa Panginoon. You need to step further, yes, and know God personally for yourself. Ito yung sekreto, kung kilalang kilala mo na si Lord, hindi ka manghihinayang sa iyong mga pagbibigay. Naalala niyo si Abraham? You can have what you say, but you must act on it. Sabi nga ng James 2 verse 14, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your action? Can that kind of faith save anyone? Faith without work is dead. Now, ito na, if you make a claim to prosperity, you must courageously go to work. You must work very hard. Magsimula kayo na magtrabaho. Pandemic ng Bishop Party, wala naman. No? Ang taong masipag, laging ang Diyos gumagawa ng paraan para sila ay magkaroon ng hanap buhay. Huwag mong gagamitin at idadahilan ang pandemic kaya hindi ka magkaroon ng trabaho. Maniwala kayo, maghanap kayo, kayong walang hanap buhay. Maghanap kayo, magkakaroon kayo. Huwag mong pipiliin ang mataas na posisyon kung wala ka pang experience. Ang mahalaga, ikaw ay makapaghanap buhay. Magkaroon ka ng experience.
hanggang sa tumaas ang posisyon mo. Makapag-ipon hanggang sa ikaw ay magkaroon ng sarili mong negosyo. Proverbs 12, verse 11. Kung papansin niyo ang verse na to, ang sabi ganito, a hard worker has plenty of food. Kita mo? Ang taong masipag ay maraming pagkain. But a person who chases fantasies has no sense. Biro mo yung mga tao nangangarap lang. Iba yung plano sa pangarap. Nangangarap. Darating ang araw, magdadrive ako ng magandang sasakyan. Mansyon ang bahay ko. Thank you, Lord. E anong ginawa mo? Wala. Hingi na lang ng hingi kay inay, kay tatay, sa kapitbahay. You can never have food unless you are hard worker. Another verse, 28 verse 19. A hard worker has plenty of food, but a person who chases fantasies ends up in poverty. Lalo maghihirap ang mga tao na nangangarap lang. The next verse, mayroon po isang mother, sabi ng Proverbs chapter 31, verse 16 to 17. Ito'y napakasipag na mother. She goes to inspect a field and buys it. With her earning, she plants a vineyard. She is energetic and strong, hard worker. Isa po itong babae na sobrang sipag. Kung masipag ang babae nito at siya ay energetic, strong, and hard worker, sasabihin ko naman sa inyo mga kalalakihan, kaya nyo din yan. Now, hindi lang lalaki ang dapat magtrabaho, pati mga babae. Ngunit, kung ikaw naman, mister, ay masagana ka na, pabayaan mo si Mrs. na mag-intindi ng pamilya mo. Masipag naman siya para intindihin ang mga anak mo at ng tahanan mo. As I close, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Napakaganda po nito. Sa letter A, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Everybody say, wow. Napansin niyo pong word dyan? Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Pag ang tao ay masipag, may approval si Lord sa buhay mo. Hallelujah! You will receive God's approval. Mga minamahal, kinokondina ng Diyos ang taong tamad. Today, you have the right to claim all the promises. But step forward to claim the promises. Don't just only speak. Huwag nyo lang sasabihin ang blessings mo. Habang sinasabi mo, ginagawa mo. Gawa ng gawa. Gawa ng gawa. I want to see all of you driving a very nice car. I want to see every one of you, you are living in a very nice house. I want to see every one of you, pag natapos ng pandemic, you will travel in different parts of the world. I want to see all you JA1 people
kayo ay laging nagbibigay sa mga nangangailangan. Gusto kong makita na kayong lahat ay sasabihin ng maraming mga tao sa inyong at sa iba pamalitan nila, mula nung na born again ang taong to, pinagpalang lubos ng Diyos. Angat sa iba ang buhay. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Woo! Hallelujah! We have God's approval. Magwawakas ako sa isang kwento. Sobrang bilis lang ito. Meron po isang tao na nag-show. Siya ay nagtali ng isang lubid doon sa isang poste. Tapos itinali niya din doon sa isang waterfalls. At pagkatapos noon, nag-akyat siya ng isang wheelbarrow. Naglakad siya. Naglakad muna siya. At pinalpakan ng napakarami mga tao. Sabi niya, ang galing mo, ang galing mo, ang galing mo. Then, yung wheelbarrow na kanya inaakyat, ay kinuha naman niya. At pagkatapos noon, ito ay kanyang pinatulay sa lubid na yon. Naglalakad siya. Pagkatapos noon, nakatawid, palagpakan ng mga tao. Sabi nila, wow, ang galing mo, ang galing mo. Ang sabi niya ngayon, sino dito ngayon naniniwala na sa pagtawid ko muli ay may tatawid ko itong wheelbarrow na to doon sa kabila na may nakasakay na tao. Sabi ng mga tao, ang dami-dami nito, kaya mo yan, ang galing-galing mo talaga. Ang sabi niya, salamat. Ngayon, sino ngayon ang sasakay sa wheelbarrow ito na naniniwala talagang maitatawid ko siya doon sa ibayo, sa kabila? At tumahimik ang napakaraming tao. Sobrang tahimik. Nagtitinginan kung sino ang magbo-volunteer. Walang nag-volunteer. Naniwala lang sila. Pero hindi sila humakbang sa kanilang pananampalataya. Now, kaya mo ba na maging masagana? Kaya mo bang humakbang na kaya mo bang ibigay ang iyong tithes at ang iyong offering? I'll tell you, hakbangan mo, sundin mo ang salita ng Diyos. Diyos ang nangako, hindi nung serkero na yon. Si Lord ang nangako. Sundin mo lang ito. Magsimula ka kung ikaw ay hindi pa sanay sa pagbibigay. Huwag mo sasabihin, pag mayaman na ako, saka ako magbibigay ng mayaman, ng marami. Kung noong maliit pa ay hindi mo magawang magbigay, pag malaki na kaya, magsimula ka sa maliit na pag-iikapo. Ibig sabihin, maging tapat ka lang. Then, ang napagkatiwalaan sa maliit, napagkatiwalaan sa malaki. God will going to bless you. And that is what it means by taking it. Kaya that's why take it. Kunin mo sa pamamagitan ng iyong hakbang. Tumayo tayong lahat. Hallelujah, Lord. I believe. Mga pangako mong binitawan, pangahawakan ko. Yes,
Kamay mo sa aking gumagabay ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, Panginoon, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Kaya niyo mag-ibigay ang inyong buhay kay Jesus. As we sing that song, mga pangako mong binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa'kin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Mga pangako mo binitawan, panghahawakan ko. Kamay mo sa'kin gumagabay, ang kalakasan ko. Sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Sa iyo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sa tuwing sasabi ka, umaga, ang buhay ko'y puno
Yumuko tayong lahat at pumigit. Gusto kong maintindihan mong lubos. Ang Diyos ay totoo. Gumawa ng langit at ng lupa. Nagtala ng mundo sa kawalan. Nagbibigay sa iyo ngayon ng hininga. Ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Sumunod ka lang. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi Kanyang pagkukulangin. Pagpapalain Kanya ng lubos. Pagtatagumpayin Kanya. Taas mong kami mumuli at sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Yesus, lumalapit pa ako sa iyo. Nagpapakumbabang lubos. Humihingi ng kapatawaran sa lahat kong pagkukulang sa aking pananampalataya sa iyo. Humingi ako ng tawad maging sa lahat kong kasalanan sa hindi pagsunod sa iyo. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Ngayong oras na ito, Lord, Ikaw ang magharing lubos sa buhay ko. Baguhin mo po ako sa lahat kong masasamang ugali, masamang bisyo, maling kinagisnan, maging kadamutan, Panginoon, kakuriputan, patawarin niyo po ako. Lord, tulungan niyo po ako na sundin ang iyong mga salita. Tulungan niyo po ako na mabuhay ng may kasipagan at tinatanggap ko ang iyong presensya sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Magtatagumpay ako. Susundin ko ang iyong mga pangako. In Jesus' name. In Jesus' name. Manatili kayo nakayukod, nakapikit ko na lang mananalangin. Lord, bawat anak mong narito, pagpapalain po ninyo. Lord, walang maghihirap sa kanila. Wala din tamad sa kanila. Lahat sila, O God, angat ang buhay. Bigyan niyo, O God, ng iba yung kalusugan, kalakasan, ang bawat isa sa kanila. At magtatagumpay, Panginoon, ang iyong mga anak. I declare this, they are super blessed people. In Jesus' name, manatili din ang kalusugan sa inyong lahat. In Jesus' name, I declare also healing be manifested upon you. Receive it in Jesus' name. Pagpalain ng Diyos, pati pamilya mo. In Jesus' name. Sabi mo ngayon, tinatanggap ko ang mga pangako ni Jesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. May natutunan ba tayo ngayon? Hallelujah. Maging masipag po tayo. Praise God.